hands bago tayo manalangin. Praise the Lord. Kung tayo po'y handa na, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat muli kami sa umagang ito, Lord God, na dinala mo kami, Lord God, sa lugar na ito upang mapuri ka sa Espiritu at katotohanan, Lord. Isa lamang ang bagay mo, Panginoon, nung kami ay nilikha mo. Yan ay masamba ka, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos. At ang Diyos ay nangangailangan ng mga tagapagsamba, Lord God. Kaya gamitin mo po kami sa umagang ito, Lord God. Patuloy po na humugot ka ng kaluwalhatian mula sa mga papuri, Panginoon, pagsamba na narito sa aming puso. At matapos na ang gawain na ito, Lord God, makasumpong po kami ng ngiti sa iyong mga labi. Lord God, approval galing sa iyo na sinisintang mo ang church na ito, Panginoon. We are asking you, Lord God, na ikaw muli ang maghimay ng tinapay ng buhay. Wala po kaming kakayanan. Ikaw lamang po, Diyos, ang may kakayanan po dito. Maaari po namin buksan ang banal na kasulatan, basahin ito, because we have the intelligence, Lord God. Pero ikaw po ang may author po nito, Lord God. Kaya ikaw lamang po ang makakapaghimay ng tinapay ng buhay upang mayroon po kaming makain sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, na patuloy na nagtataguyod sa amin sa lahat po ng pagkakataon, sa lahat po ng sandali. Tunay na ikaw ay Diyos na napakabuti, Panginoon. Tanggapin mo po, Lord God, ang walang hanggang papuri po namin sa umagang ito. Nawang maramdaman mo, Lord God, na ikaw nga ang Diyos ng mga mananampalataya sa lugar na ito. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po ang aming samot dalangin ng lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Meron pa tayong mga dalawang session siguro bago tayo magtapos dito. Kung tatapusin na ng Panginoon. Pero kung baka tapusin niya ito ngayong umaga, kaya nagkukuha lang ako ng isang teksto na iiwanan ko muna sana yung isa. Kasi baka hindi tayo matapos. Sobrang init daw baka nainitan yung mga kapatiran. I'll try my best na i-cut short ng 30 minutes itong loobin ng Panginoon. Exodus chapter 14, verse 17. I leave the other one, mga kapatid, next week siguro. Tinatapos na lang natin, mga kapatid. 40. Yeah. And it came to pass in the first month, in the second year, on the first day of the month, that the tabernacle was reared up. Siguro ganyan lang. Tayo muling manalangin, dakilang Diyos, pagpalain po ang iyong mga salita na aming binasa, Lord God. Give us, Lord God, the sap of life. Kaya mo, Diyos, na matanggap po namin lahat dito sa umagang ito. Magbigay buhay, Panginoon. Kung natutulog mo ng aming pananampalatay, magising, Lord God, at sunggaban anumang bagay na ipagkakalo sa amin sa umagang ito na magbibigay ng sigla, tibay, Panginoon, sa aming kalalagayan bilang end-time believers, Lord God, bilang bride of Christ. Ito po ang aming hinihiling sa iyo sa umagang ito, sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, at lahat ng banal ay muling magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hindi ko na masama mag-umpisa, baka mag-overload ng dalawa. Pero, wait, naka-online ka, no? Gusto kong makita ng church na ito, mga kapatid, paano ang himay ng yung mga nagtapos sa Bible School, yung mga mayroong PhD at DDD na mga commentators, mga kapatid. So, pakitype ang Numbers chapter 9 verse 5 commentaries. Numbers chapter 9 These are not ordinary people. These are not ordinary pastors. These are commentators, mga kapatid, na may mga PhD, Doctor of Divinity,
masters of divinity, mga kapatid. They're not ordinary people. They are respected people. Titignan natin ang commentaries nila. Kasi nung binasa ko ito, pati ako nag-doubt. Pero na, Numbers 5, commentaries. Comment, at tapos taris. Commentaries. Plural. Kasi marami sila. Now, ang kanilang punto, kasi last Sunday, inspiration ng Holy Spirit, nabanggit ng inyong pastor na there was a change of diet. So there was a diet in the wilderness, and there was a diet after the wilderness, mga kapatid. Pero dito sa commentaries na ito, makikita natin that there's no Passover. So pati ako nagkaroon ng question mark. Pero tignan natin, pero salamat sa Panginoon, sinettle din ito. So ibuksan natin, Brother Joel, yung plural. Saan ba yung plural? Isa-isa no. Hindi lang tayo, hindi ano na lang. Michael Henry kasi kilalang yun. Sige. Meron din kay Benson, meron din kay hindi commentaries na. Pero ano mga guys. Hindi na kinay po. Numbers 9:5. Numbers 9 verse 5 commentaries. Pati ano nga sa ibang cellphone, si Sir John Tino. Yeah, this one. Yan cuts, mga kapatid. Ang reason niya, mga kapatid, there's no flour. Walang harina. Susundan po natin. Yan ang reason niya. Si Benson, mga kapatid, ang reason niya, mga kapatid, ay yung unpredictable, unsettled movement na, siyempre, yung dinarapan. Alis siya ngayon, hindi nila alam. Unsettled sila, mga kapatid. Si Matthew Henry, mga kapatid, sabi niya, there are commandments na natutulog, then afterwards, pinubuhay ulit. So, during the Passover, during the wilderness, natulog. Yun ang kanyang sinasabi. Mga kapatid, kasi nga, wala tayong makikita sa Biblia, except one. Ang na lang natin titignan. Then, taas pa natin, Brother Joel. Si Barnes, mga kapatid, ganun din, circumcision. Sa reason nila, kundi arena, circumcision, kaya tinarapay. Tatlo. Yung palagi na reason nila. Nakatuta, no? Pag binigyan ka ng ganung reason, wala kang may reason. Pero isa lang ang alam ko, mga kapatid. Sabi ng ating mensahero, mga inakay tayong agila. Bibigyan tayo ng mata ng agila. So, hindi tayo pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Kung yung mga bagay na hindi man natin kayang unawain, mapakita pa rin ng Diyos sa atin, mga kapatid. So, tignan natin pa, sabi pa nga nila, yung iba naman, pwede sila makakuha ng arena dahil malapit daw sila kay Jethro, yung sa Bidya, Jethro, mga kapatid, ay biyanan ni Moses, mga kapatid. Pero sa dami nila, 2 million hindi nga kaya i-provide yung arena na yun. Mga kapatid, si Gil, mga kapatid, ganun din, circumcision ng arena. In other words, basahin nyo na lang. Pinakita ko lang sa inyo para alam nyo kung saan tayo pupunta. Pag binasa din yan, kung di arena, circumcision, mga kapatid, or you're unsettled, mga kapatid, na talalagayan nila, that they have to move from time to time. So they have no time to plan para magkaroon ng arena. Livestock, wala silang problema. Marami silang livestock, mga kapatid. Marami silang pwedeng katayin because they are shepherd in Egypt. Marami silang nailabas, mga kapatid. So, nandun tayo sa tanong. Nagkaroon nga ba ng Passover? Kasi kung di nagkaroon ng Passover, mali yung ating mensahe ng linggo. But I believe, hindi tayo bibigyan ng maling mensahe. Pero katunggali natin, mga kapatid, tandaan mo natin. Mga doktor, at masters of divinity yan. Pero tandaan natin yung kanilang contention. Tira pa Okay, circumcision, which is, makikita natin sa Exodus chapter 12, mga kapatid, na doon sa dulo, verse 22, kung di ako nagkakamali, na kung hindi ka circumcised, hindi ka pwedeng mag-participate doon sa Passover. Nakita na natin yan sa nakaraan. So, one of the requirement, mga kapatid. Pangatlo, mga kapatid, ay arena. Now, tandaan po natin, sinabi, mga kapatid, sa Joshua chapter 5, verse 5, lahat ng lumabas sa Egypto ay circumcised. Let's look at that, Brother Joel. Do you see that? Amen? Taking into consideration
namatay lahat, yung dapat mamatay doon. Anong edad yung mamamatay doon? Oh, di ba? What is the rule? In circumcision, you must be circumcised. Di ba? Mamatay man yung 20 up, may maiiwan na circumcised. Doon sila. Pero sakyan na lang natin yung kanila. Nang walang naiwan, mga kapatid. Pero meron. Kaya kung sakyan natin na walang naiwan, meron pa rin naiwan. Sino? Sino yung naiwan? Hindi, take it for granted. Sabi na nga natin, sige, dami na lahat yan. Kasi yun ang gusto na. Sabi na natin, dami na lahat yan. May naiwan pa ba? Na tribo? Sa tribo yan? Tribo ng Levites. They were on the side of God. Tandaan po natin yan. They never left the side of God. So nagkaroon man, mga kapatid, ng unbelief, they were always on the side of God. So they are circumcised. Kaya pa rin nila na mag-participate ng Passover. Okay, arena. Bago tayo pumunta doon sa arena. Okay, the unsettled moment of the pillar of fire. Kaya sabi nila, there was a first Passover. What is the first Passover in the wilderness? Numbers chapter 9, verse 1 to 5. Let's look at that. Kailan nangyari iyan? Yan ang tanong. Tingnan po natin. Mahal naman tayo ng Panginoon, grabe. Amen. And the Lord spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the first month of the second year after they were come out of the land of Egypt, saying, let the children of Israel also keep the Passover at his appointed time. When? After a year. Come on. In the 14th day of this month, at even he shall keep it in his appointed season. Verse 1 says, after 1 year, which is on the second year. The first year is in Egypt. The second year is this one. So after almost 1 year, because doon sa pangalawang buwan pa ng Numbers chapter 16, wala na silang provision. Wala na silang makain. Wala ng arena. Come on! Kaya na sila na-complain. Second month pa lang yan. Second month pa lang. Kung ang contention nila walang arena, anong ginamit nila after 1 year? Come on. Come on. Come on, church. So, we could negate, mga kapatid, yung sinasabi nila na hindi sila pwedeng mag-Passover, mga kapatid, na nakapag-Passover sila after 1 year, pero the rest of the 39 years, hindi sila nakapag-Passover. When in fact, yung first year pa lang, wala na arena. Come on, number 16. Number 16, let's read verse 1 and let's read verse 15. Kung yung nagkakamali. Exodus 16, I think, Brother Joe. Sorry, mix up the time. Number 16, and they took their journey from Elim, and all the congregation of the children of Israel came unto the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after their departing out of the land of Egypt. Tanda natin yung buwan, pangalawang buwan. On verse 15, nag-usap pala sila, nag-complain sila, nag-murmur sila. On verse 15, mga kapatid, nagpaulan ng mana. Bakit sila nag-complain? Wala nang makain. Ubos ang rasyon. Yung dinala nila, dahil magmamadali sila, mga kapatid, na lumabas. Okay. Diba, sabi ng ating banal na kasulatan doon sa chapter 12 ng Exodus, nagmamadali silang lumabas, kaya na hindi na umalsa yung kanilang tinapay. Sabi doon, mga kapatid, ang nadala nilang nila ay kukunti. Kaya pagdating ng verse 16, 15, mga kapatid, nagpaulan ng mana, dahil wala na silang makain, nag-complain na sila. Anong ginamit after 1 year? Diba? Kung yun ang contention nila, nakapag-Passover ng isa, pero the rest wala na dahil walang arena. Saan sila kumuha ng arena? Anong ginamit nila? Mana! Amen. Amen. Praise God. Amen. Na-prove natin, mana! Amen. Praise God. Hallelujah! Meron pa rin, mga kapatid, na pinaulan at ito ay mana. Ito ang diet nila. Doon, mga kapatid. Hallelujah! Amen. Sa wilderness. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Puri ng Panginoon. Hindi tayo pinabayaan. Sabi ito tayo, pati ako nagduda.
Pero kung dito bibigyan ng Panginoon Oh, praise God. ng mali, mga kapatid, na Right, amen. because it dovetails so well. Amen, Nung tama. nag-dovetails so well, mga kapatid, hindi ako makapaniwala na magiging mali. Pero tingnan ninyo, yung nasa langsang natin ay mga PhD at sa Masters in Theology. Mga kapatid, mahal na mahal ang Diyos. Ang church na ito. Amen! Amen, amen. Mahal na Praise God, Lord, kapatid, hallelujah. grabe binibigay na. Pahayagan sa church na ito, mga kapatid. Amen. Si Pastor, mahal kayo ng Panginoon. Amen, amen. Dahil kung hindi kayo mahal ng Panginoon, walang ibibigay. Tama, hallelujah. Mga kapatid, puri na pagkayog natin sa inyo dito. Amen. Amen, Dahil hallelujah. yung pagkakaibang Masters and Doctors of Divinity na. Oh, hallelujah. Mga kapatid, we compare, mga kapatid, yung katuruan nila. Kaya kung binuksan kasi baka sabihin nyo, ginugugtay ko kayo. Pero there's so many times, mga kapatid, yung turo ng mga PhD sa masters, mga kapatid, nababangga natin. Kung minsan nagdududa ako, pero ako mga masters sa PhD ko, yung kanilang mga turo, pinanahanan na ng seminaryo at theological school for so many years. Ginagamit nila ito. Tingnan ninyo yung, kung babalik kayo sa komentaris, makikita ninyo doon sa pulpit, ginamit nila sa pulpit, pero hindi yung circumcision. Alin na mga kapatid, di ba may pulpit yan? Grabe ko. There, pulpit mo. Hindi. Alin na, circumcision mga kapatid, at pinarap tayo. Kung nagsabi rin yan mga kapatid, di ba, by saying na nakapag pass over sila ng first year in the wilderness, parang sinasabi nila na settled pa sila doon. Ibig sabihin, pinapalabas nila, mga kapatid, tingnan niyo parang pinapalabas nila kasi unsettled na, pagkatapos ng dito Pagkatapos ng first Passover nila sa wilderness, naging unsettled na sila. But why? Because of the pillar of fire, pillar of cloud. Saan ba lumabas ang pillar of fire? Doon pa lang sa Red Sea, doon na. Wala pang isang taon na sila'y naglalakbay, umpisa pa lang ng taon na sila'y naglalakbay na doon na yung pillar of fire and pillar of cloud. Pero ang utos ng Diyos, gawin ninyo ito. At pag inutos ng Diyos, gawin ninyo ito. Gagawa at gagawa lang para ng Diyos na iaalaw niya ang kanyang mga mananampalataya para gawin ang dalawa ng Diyos. Amen. Praise God, Lord Jesus Christ. Ito Hallelujah. na yung pillar of fire, pillar of cloud, mga kapatid. Anytime magbungog yun. Tama. Anytime maalis yun. Pero nakapagpasobra sila. Because God allowed it because ito ang commandment niya. Amen, amen. Pag nagkuman ng Diyos, hindi nagbibiro ang Diyos. Amen. Amen. Praise God. Gusto ng Diyos na ganapin natin. Amen. Mga kapatid, at tingnan nyo, naganap nila. Right. Marami na pa, babawasan na natin. Sabi ng anak, mainit daw. Paglabas, sobrang init. Dad, bawasan mo. Sige ako, gagawin natin kalahati. 30 minutes na lang. Mukhang di kayo nahihirapan. Ako nahihirapan na. Bakit ako nainit? Pero huwag tayo magtapos ko. Nasaan tayo? Nakita ninyo? God will permit and God will not destroy His words. Amen. He Amen. will remain in His word. Right. Amen. Praise God. Meron pa akong gusto ipakita sa inyo, yung sequence ng tabernacle, Brother Joel. Look at this. Dumating sila, third month, sa Mount Sinai. Exodus chapter 19, verse 1. Oh boy, ng Panginoon. Grabe, ang ganda. Kita ninyo, dumating sila. In the third month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they to the wilderness of Sinai. For they were departed from Rephidim and were come to the desert of Sinai and had pitched in the wilderness, and there Israel camped before the mount. And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, until the children of Israel post. Hindi ko naman magiging yan dahil napakahaba yan. From 19, mga kapatid, hanggang 23, sinabi ng Diyos, mga kapatid, ako'y makakapagkita sa inyo, mababa ako doon sa Mount Sinai, makungusap ako sa inyo. Pero nung bumaba ang Panginoon, there were thunders, mga kapatid, and so loud, mga kapatid, at sabi ng mga tao, Moses, paito'y mong Diyos. Magsalita nilang siya sa iyo at pakikinggan na namin. So, ang gusto ng Diyos mag-iusap sa tao, ng diretso sana. But because of that, because they feared, they were scared, mga kapatid, sabi nila, naghanap sila ng conduit, at si Moses yung naging conduit. Mga kapatid, so in other words, from 19 to 23, mga kapatid, dumating tayo sa chapter 24 ng Exodus, yung pumasok si Moses doon sa mountain of
consuming fire, mga kapatid. At doon ibinigay yung 10 Commandments. Mga kapatid, Exodus 24 na tayo. 40 days and 40 nights siya doon. Ilang buwan yan? More than 1 month. Right? But before that, nagkaroon pa ng prelude. Ano yung prelude? Bumaba ang Panginoon, nangusap siya, binigay yung batas from 19 to 23. Hindi natin alam kung gaano kahaba yan. Pero kung idadagdag mo yung from 19, Exodus 19 to 23, more or less, mga kapatid, makakabuo ka ng 2 buwan kung idadagdag mo yung 40 days and 40 nights. Right? So 2 months plus 3. Ilan? 5 months. Right? And pagdating ng 25, ano sinabi ng Diyos? Build me a sanctuary. So after 5 months, sinutusan na sila. Build me a sanctuary. Right? Then pagdating ng Exodus chapter 40, yung binasa natin, on the 2nd year of the 1st month of the 1st day. Tama? So this sun is the 1st month. Year 2 since Egypt. Susundan mo natin. Year 2 since Egypt, 1st month, 1st day. 1st day of the month. Nasusundan mo natin, mga kapatid. I want it clear to all. Kasi may significance to. Napakalaking significance ng mga kapatid. Nasusundan mo natin. Now, anong ginawa doon? Anong ginawa pagkatapos ng Exodus 40 verse 17? Kanina, itinayo yung tabernakulo. Right? Tinayo yung tabernakulo on the 1st day of the 1st month of the 2nd year. Right? Right? Clear? And let's go to Numbers chapter 9 verse 1 to 5. The first Passover. I-judge natin ha. Kukonect natin ha. And the Lord spake unto Moses in the wilderness of Sinai in the 1st month, same, of the 2nd year after they were come out of the land of Egypt. Then, let's go to verse 5. And they kept the Passover on the 40th day. So, 1st month, 2nd year, 14th day. 1st month, 1st day, 2nd year. Anong kakaiba? Yung date lang na 1st day sa 14th day. In other words, nauna na itanayo yung tabernakulo bago sila nag-Passover. Can you see it? Dapat pinakikita na kayo. Mga kapatid, anong ibig sabihin yan? The stature of a perfect man kailangan mo nang mangyari sa bawat mananampalataya. Because why? We are the tabernacle of God. Kailangan mo nang ma-raise up itong tabernacle na ito. Mga kapatid, bago tayo mag-Passover sa Gilgal. Can you see that? Purihin ang Panginoon. Sana kung nakita nyo siguro na nauna, hallelujah! Kaso atrasado. Merong itanong, verification. What is this perfect stature, perfect man? 2 Peter chapter 1. Verse 5. Verse 9. This is the stature of a perfect man. Pag nasa iyo lahat ito, perfect man ka. Okay? And beside this, giving all diligence, add to your faith, the first one. Virtue, the second one. Virtue to knowledge, third one. Temperance is the fourth one. Patience is the fifth one. Godliness is the sixth. And brotherly kindness is the seventh. And what is the capstone? Now, and what's in between the capstone? The Holy Spirit. Purihin ang Panginoon. Nakita ninyo mga kapatid? Grabe yung parang sobrang pagkadaptin nito mga kapatid. Grabe. Ang hirap maliin. Right? Ang hirap maliin because it dovetails so much mga kapatid na kailangan matayo muna ng tabernakulo. Hindi muna sila nag-Passover hanggat hindi na itatayo yung tabernakulo. At hindi ka rin makakapag-Passover mga kapatid doon sa wedding supper of the Lamb. Amen. Kung hindi ka, taglay mo ang perfect stature of a perfect man. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Pwede ba i-catch natin? Ang sumuko yata, hindi kayo. Hallelujah. Tayo tumahin lahat mga kapatid.
Kung meron pa tayong isa, siguro, kung yun ang kalooban ng Panginoon, meron pa tayong isang session, mabubunan natin. Pero grabe, hindi ko akala ito. Wala ito mga kapatid. Never in my wildest dream mga kapatid na kasama ito. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos salamat sa biyaya ng Panginoon sa umaga dito. For showing us this, Lord God. Nakita namin kung anong mga commentaries, Panginoon, ng mga doctors of divinity, masters of divinity, Panginoon. Pero itong abang church na ito, na walang may pagmamalaki sa iyo, walang may pagmamalaki sa ibang church, Panginoon, binigyan mo ng kapahayagan higit sa lahat na pwede pa namin makita. Purihin ka, Panginoon. It only means, Lord, that ikaw po ang gumawa ng lahat ng mga bagay dito. Ikaw po nang galing sa iyo lahat ito. Kaya pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, tinatas ka namin sa pinakamataas na lugar. Kami galak na galang, Panginoon, dahil mahal na mahal mong church na ito. Hallelujah. Tanggapin mo na ang aming pupuring pagsamba, Panginoon. Nanawa ma-appreciate ito ng mga kabataan, makita nila ang special sa mata mo, Panginoon, ang church na ito. Dahil special sa mata mo, church na ito, Panginoon, na may paglingkod din nila ang kanilang buhay para sa iyo. Hallelujah. Lord God, narito po ang aming buhay. Narito po ang aming mga puso sa umaga dito. Ihandog po namin sa iyo, Panginoon, sa iyong altar, na maging isang buhay ng hangin ito, Panginoon, para sa iyo. Nakalulugdan mo, Panginoon. Sabi mo, itong aming karampatan, Panginoon, na paglilingkod para sa iyo. Nawa, as I'm listening, Lord God, ang ganda ng takbo ng gawain sa umaga dito, Panginoon. It only means, Lord God, nagbigay ang bawat isa ng kanilang karampatang bahagi, Panginoon, ng hangin buhay para sa iyo. Nawa, kinalugdan mo ito, Lord God. At ipakita mo, Panginoon, ang kagalakan mo. Nagunin mo po, Diyos, ang bawat panalangin ng bawat mananampalataya sa lugar ito, Lord God. Kung makita nila, Lord God, ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos, Panginoon, na pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay na walang anino ng pagbabago. Oh, hallelujah. Kami po ito, Lord God, mula sa aming mga puso. Tinatas ka sa pinakamataas na lugar. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, ito po ng aming samdalangin lahat ng banal mo di magsabi ng Amen. At Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang pagsambang awit, mga kapatid. Hallelujah, ito na yung ating gawin. Sinasamba kita, musicians, please. AUX mode. Praise God. Ang
Tayo po ay bisa po ang kapatid. Bago natin sige sa ating kapatid at kapatid. Hindi ko kawin natin yung AUX mode. unang biyaya. Oo, President Lord. Oo, ano yan. So, bless you, Pastor. Bless you.
Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, muli nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Katulad sa aming inawit, Panginoon. Salamat sa sukdulang biyaya mo, Panginoon. Sa iyong pag-ibig, sa iyong katarungan, Panginoon. Hindi namin masukat ang dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Na kami ay inibig mo kahit minsan, Panginoon, ay nakakagawa kami ng hindi ayon sa iyong kalooban. Patuloy ka pa rin nagmamahal sa amin, Panginoon. Pasalamat, Panginoon, sa pagmamahal na yon. Yes, Lord. Amen. Lord, salamat sa araw na ito, Panginoon. At may hininga pa kami ng buhay upang ikaw ay patuloy naming paglingkuran. Parati ko nga sinasabi sa aking pamilya na hindi mo pwedeng sabihin, bata ka pa. Hindi ka pa mawawala rin sa mundong ito. Sapagkat meron kami kapitbahay na bata pa, binata pa lang siya, namatay na siya at binangungot siya. Sabi ko, nakikita ba ninyo yan? Dapat ang buhay natin ay gamitin natin sa paglilingkod natin sa Panginoon habang tayo nabubuhay. Sapagkat kung tayo mawala sa mundong ito, alam natin kung saan tayo patutungo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paalala mo sa amin. Salamat, Lord. Mahininga pa kami ng buhay, Panginoon, na patuloy namin na nagagamit. Nawa ang buhay na ito, Lord, ay magamit namin para sa iyong kapurihan, para sa iyong kaluwalhatian. Lord God, kinakabog namin ang aming mga dibdib, Panginoon. At nahihiya kaming tumingin sa iyo, Panginoon, sapagkat nakakagawa pa rin kami, Panginoon, na hindi ayon sa iyong kalooban. Ngunit, Panginoon, batid mo ang laman ng aming mga puso. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod, Lord, sa iyong sakdal na kalooban. Nais namin, Panginoon, makasama sa pag-agaw. Lord God, huwag mong pabayaan na kami makita. Sabi mo nga, Panginoon, na kung ano ang huling ginawa ng isang tao, ayun ang iyong tatandaan. Panginoon, panatilihin mo, nag-aalab ang aming mga puso. Nag-aalab na ikaw ay, Panginoon, papurihan. Sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Lord God, salamat, dinala mo ng ligtas at payapa ang aming mga yapag sa aming may sakbahan na ito, Panginoon. Iningatan mo kaming lahat. Dalangin ko rin, Panginoon, na kaming lahat ay ingatan mo rin sa aming pansamantalang pag-iwaiwalay, na makauwi kami ng maluwalhati sa aming pansamantalang tirahan, sapagkat ang tirahan namin, Panginoon, ay sa piling mo. Lord, salamat din, Panginoon, sa mga ginamit mo sa araw na ito, sa aming MC, sa aming song leader, sa aming music ministry, sa aming teacher, Panginoon, na patuloy mong binibigay sa kanya ang kapahayagan, Panginoon. Nawa patuloy mo siyang bigyan ng kapahayagan at nawa ay maunawa namin lahat, Panginoon, ang kanyang tinuturo sapagkat siya ay nagpapagal din, Panginoon, na alam namin lahat na hindi basta-basta ang pag-prepare, Panginoon, ng mensahe na madadala, Panginoon. Lord, ganun din ang aming mahal na pastor. Patuloy mo siyang ingatan, patuloy mong bigay sa kanya ang maayos na kalusugan, Panginoon. Huwag mong pabayaan na magkaroon siya ng karamdaman, Panginoon, ng anumang sakit na gagambala sa kanyang buhay, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang kanyang sambahayan, Panginoon. Ingatan mo rin sila at nawa patuloy kang mangusap sa kanilang mga puso. Ganon din, Panginoon, ang lahat naming mahal sa buhay. Nawa, Panginoon, bago ka dumating, makilala ka rin nila ng lubusan at manahan ka rin, Panginoon, nawa sa kanilang mga puso at may pamuhay ang bawat salita mo. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami. Galak na galak kami sa araw na ito, Panginoon. Sabi nga ng aming mahal na pastor, mapalad ang church na ito. Yes, amen. At parati mong binibigyan, Panginoon, ng sariwang pagkain. Oh, amen. Oh Lord, tulungan mo kaming lahat. Nawa, napangiti ka namin dyan sa iyong luklukan at masabi mo, ito nga ang mga sinisinta kong anak. Pagdating ng panahon, silang lahat
ay sasalubong sa akin. Oh, maraming salamat, Lord. At muli, Panginoon, mapasayo po ang walang hanggang papuri sa bukod tangi at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Lahat ng banal, magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Dito pa